May pinadalang bagong pulley set si NCY. Siyempre pang ADV 160. Tara buksan natin. May kasama na rin pulley bushing na maganda yung quality niya. May kasama na rin palang tuning washer tong bushing. Ilalagay nyo lang sa dulo yan. Ito naman guys yung drive face. Ito naman guys yung pulley. May kasama na rin backplate yan. Alam ko same lang sa stock yung angle nito. 14 degrees. Ito namang rampa niya smooth lang. Kaya ito naman yung bolang gagamitin natin. 14 grams. Itong backplate. Yan, mukhang hindi natin matitest ride ngayon yung bago nating NCY na pulley. Walang tigil tong ulan. Alright, 3, 2, 1, go! Grabe yung panahon, no? Ang tagal na walang tigil yung ulan, araw-araw. Ngayon lang ulit tayo nakapagmotor. May utang kasi akong review sa inyo. Yung huling panggilid video kasi natin, may kinabit akong bagong NCY na pulley. Kaso nung araw na yun, ang lakas ng ulan. Kaya hindi natin na test ride after ikabit. So ngayon natin testingin. And aside pala dun sa NCY pulley na kinabit natin, binalik ko rin sa sport mode itong NCY Torque Drive. So yan guys, nasa straight na. Ito yung curved. Then straight ulit. Hindi naman kayo malilito kasi alternating lang yan. Yan, okay na. Yung sport mode pala na sinasabi ko, yun yung straight gap. Kasi nga previously, sinubukan ko rin yung curved gap. Okay naman for me, malakas pa rin. Pero iba talaga yung yung sport mode o straight gap. Mas aggressive yung acceleration. Pero sabi nga rin ni NCY, mas malakas sa gas pag ganun. Umiilaw na pala itong battery natin. Yung stock battery pa rin kasi yung gamit ko, yung original. More than 2 years na itong sa ADV. So I think anytime soon, palitin na rin talaga. Matagal ko rin hindi nagamit to. Kailangan nating i-off on, baka mawala. Kasi minsan pag umandar na, nag-recharge yung battery. Flex lang rin pala ng mabilis itong parak shirt ko. Ito yung paborito ko Ito guys yung Heso Yam. Napaka-preso kasing suotin since air cool. Tara, sana mawala yung ilaw. Ayun guys, nawala naman. Pag ganun ba, palitin na yung battery o goods pa? Pag matagal mo rin kasi hindi nagamit yung motor, lalo na tong ADV. Since keyless to, tas may alarm pa, kahit matagal mo hindi gamitin yan, nasa garahe lang, kumakain pa rin ng konti sa baterya yan. And pag madalas mo kasing gamit yung motor mo, syempre, madalas ding na-recharge yung baterya mo. Pero ngayon ko lang nakita umilaw ng matagal yung yung battery dito kay ADV. So kahit okay pa ngayon, feeling ko malapit-lapit na rin to. And meron din pala akong sad update sa channel natin. So wala na tayo magiging bagong Z900 na content. Kasi nabenta na natin si Z9. Kala ko nga mahirapan akong ibenta. Kasi marami rin ako nakikita ang Z9 na for sale ngayon. Pero nung pinost ko na sa FB, ginawa ko rin ng video dito sa YouTube, bilis lang, parang ilang araw lang may nag-inquire na, tapos kinuha niya rin kagad. Although swerte rin talaga yung nakabili kasi napaka-fresh nung Z9 natin. 2022 model yun, pero 6,000 kilometers pa lang yung tinakbo. Tapos yung upgrades ko rin doon, nasa 130,000 plus. Yung gulong nun, yung Pirelli Diablo Rosso 4, parang bago pa. Kompleto na rin sa TST goodies. Kahit nagdadalawang years pa akong ibenta, naawa rin sa kay Z9 Bihirang-bihira ako nalang magamit. Kasi nga madalas kong gamit yung ADV. So most of the time nasa garahe lang. So sabi ko might as well mapunta siya sa sa taong talagang gagamitin siya. Nakabili naman malapit lang din sa amin. And mukhang mahilig talaga sa motor. Mukhang maalaga rin sa motor. Kaya kampante ako na in good hands si Z9. Ito pala guys yung bago rin nating handlebar grip kung NCY. Tapos talaga nitong NCY setup natin. Feeling ko yung torque drive ang nagdadala dito Kasi nga forged aluminum, tapos sobrang lightweight talaga. Nag-reset din pala ako ng fuel consumption kanina. So nasa tayo ngayon, 32 kilometers per liter. Not bad na rin yun. Kasi nung all stock naman ako, nasa 35 kilometers per liter lang ako Parang ang best na nagawa ko nung all stock, nasa 37. Pero kasi mainly city riding ako.
nung long ride mo tong ADV, kayang-kaya mong ma-hit yung 40 plus na fuel consumption. So going back pala kay Z9, iba yung pakiramdam, no? Pag nakita mong kinukuha na yung first big bike mo. Ingat. Legit yung lungkot. Hanggang ngayon nga may mga times pa rin na parang iniisip ko, dapat ba hindi ko binenta? Wala pa naman akong sure ball na ipapalit. Marami akong mga naiisip, pero hindi pa ako decided. Kasi ang mga naiisip ko pwedeng ADV 350. Kaya nga lang, pag nag ADV 350 ako, kamukha na nito 160 natin. Parang doble lang, di ba? Siguro magti 350 ako pag ibebenta ko itong si 160. Kaso nga lang kakabenta ko pa lang kay Z9 na ayaw ko pa muna ibenta to. Siyempre parehas may sentimental value sa akin yan. Ang next naman na naiisip ko yung Yamaha X-Max, kasi parang ang sarap ding pormahan eh. Dami ko kasi nakita ang X-Max na formado sa moto show. Kasi syempre mas malakas na rin yun. Kaya nga lang yung X-Max tsaka yung ADV 350 parehong hindi pwede sa expressway, di ba? So maganda kasi sana kung meron kang scooter, yung isa mong motor pwede sa expressway. Kaya sa may dalawang motor ka, tas pareho pa ang hindi pwede sa highway. Sayang naman. Then yung pangatlong pinag-iisipan ko is yung zone test 400G. Yun kasi na-test ride natin yun. Na-review ko na rin yun dito sa channel. And doon talaga sobrang nag-enjoy akong gamitin yun. Sobrang relax. Panigurado, chill na chill ka doon kahit long ride. Pero naisip ko lang doon, mas mahal naman kaysa sa 350 at sa X-Max. Lakas ng hangin dito. Kaya lang pansin ko dito sa setup natin, parang pang arangkada gitna. Pag 100 plus na siya, parang medyo mabagal na yung akyat. Or siguro kasi kanina sa lubong din yung hangin sa atin. Pero ito rin naman kasi yung gusto kong setup talaga, yung arangkada gitna. Kasi hindi mo naman masyadong magagamit yung dulo kung mainly city riding ka. Okay yun kung madalas kang naglo-long ride. Fuel consumption check tayo. Nasa 34.9 kilometers per liter. And almost 10 kilometers na yung tinakbo natin. Pero kung gusto mong mas tipid pa sa gas, tapos naka NCY setup ka, ay suggest ilagay mo sa curve gap yung torque drive mo. Hindi ganun ka-aggressive yung acceleration, pero feeling ko mas okay yung dulo naman dun. Sa mga curious pala sa setup natin ngayon, naka NCY tayo na pulley set, tapos 14 grams yung bola straight, tapos naka 1,200 tayo na center spring, and yung forged aluminum na NCY torque drive. And naka NCY din tayo na racing clutch tsaka clutch housing. Yung clutch housing pala nung NCY yung lang, smooth lang yung loob, walang groove. Then sa clutch spring pala 1,000 RPM. Parang yung ganong setup sa mga nababasa ko rin, talagang parang pang arangkada gitna. Kung gusto mo yata may dulo pa rin, dapat yung bola mo siguro mga 16 or 17 grams. Parang pag mas magaan sa 16 grams yung bola mo, hindi na pang duluhan yung setup nun. Sa mga interesado rin pala sa NCY CVT setup, mag-PM lang kayo sa NCY Motorsports Philippines. Flash ko na lang dito sa screen yung page nila. Mas okay na rumekta kayo sa kanila para sure din na legit yung makukuha nyo. Although hindi ko naman alam kung may mga fake na NCY parts. Pero for me kasi mas okay kung doon kayo mismo sa brand kukuha. Palit na pala kayo ng panggilid, kailangan next na pag-ipunan nyo braking system. Kaya pa rin naman ng stock, pero syempre mas magiging kampante ka pag mas malakas na yung stopping power ng motor mo. Tingnan nyo to guys, pababa yung daan pero hindi ko nakapreno. Meron kasi tayong brake lock dito sa rear brake, pero hindi nyo pwedeng gamitin ng matagalan yan kasi hydraulic yung rear brake nitong ADV. Pang sandalian lang, mga pang stoplight lang. Guys, quick vlogging na rin pala. Kung trip nyo naman yung mga ganitong klaseng video,
Pa-click na rin yung subscribe button below. Pati na rin pala yung bell icon para ma-notify kayo tuwing meron tayong mga bagong upload. Sa mga nanonood pala nitong video, kung papipiliin kayo ADV 350, X-Max o Zontes 400G, pa-comment naman kung anong pipiliin nyo and kung bakit. And doon pala sa mga curious din kung ano yung screen natin dito sa ADV. Ito guys yung IOCHI BX. Ano yan, motorcycle dashcam, may front camera, may rear camera. Ano na yan, continuous loop recording. May TPMS na rin yan. Kaya alam mo at all times yung pressure ng gulong mo. Kita mo rin yan dito sa main screen. And meron na rin blind spot detection to. Kaya kung merong sasakyan sa blind spot mo, i-alarm ka. And guys, naka quick release mount na rin to. Kaya pwede mong tanggalin tong screen kung magpa-park in public. And may Apple CarPlay and Android Auto na rin to. Kaya kung interesado kayo, gamitin nyo lang yung discount code ko, Newbie Rides, para makakuha kayo ng 22% discount. Alright, so sobrang satisfied naman tayo dito sa bago nating CVT setup. Pero hindi naman totally bago. Kasi nga yung NCY pulley lang naman yung pinalitan natin. Alright, so dito ko na muna matuloy yung video. Pero maraming salamat sa mga sumama sa quick test ride natin today. Sa kwentuhan na rin. So kita kayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.